Napag-aralan po natin last Christmas that si Jesus po ay binigyan ng 3 titulo. Ayon po sa talatang 11, kung atin po itataas ang basa, sabi po dito sa talatang 11, ayon po sa mga anghel, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang iyong tagapagligtas. So ang unang titulo na binanggit po dito sa talatang 11 patungkol po kay Jesus is that ang sigaw ng mga anghel nung maipanganak ang sanggol na si Jesus, siya po ang iyong tagapagligtas. He is the Savior. Ang salitang tagapagligtas o ang salitang Savior is a very powerful word. For the word Savior or salvation po mismo can mean several things, pero primarily, ito po ay tumutukoy po sa deliverance. To be rescued. Yun ang ibig sabihin po ng salitang salvation. It means to be rescued from something. To be delivered from something. Pero yung salitang Savior, ito po ay tumutukoy sa isang persona. Na sa Lumang Tipan, lalo na po in the Old Testament, ito po ay tumutukoy lamang kay Yahweh. Ito ay tumutukoy lamang sa Diyos. Sabi po ni Propeta Isaiah, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, na si Yahweh lamang ang tagapagligtas. At maliban po sa Kanya, wala nang ibang tagapagligtas. There is no Savior besides me. Yun ang sinabi po ni Yahweh sa pamagitan po ni Prophet Isaiah. Furthermore, nakikita din po natin sa Biblia na nung ipanganak po si Jesus, sabi po ng mga anghel na siya ang tagapagligtas. Nang ibig sabihin, ang isang delikadong mensahe na pwede bitawan ng isang anghel can lead to grave consequences. Halimbawa, sinabi po ni Apostol Pablo, kung meron man tao o anghel na mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi namin ibinigay sa inyo, siya'y susumpain ng Diyos. Sapagkat maraming tao naniniwala na si Jesus ay tao lamang. Gayunpaman, hinatid ng mga anghel, libo-libo mga anghel, ayon po sa Lucas 2, hinatid ng mga anghel ang mensahe na itong Jesus, siya ang tagapagligtas. Gayunpaman sa Lumang Tipan, ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Pero sabi ng mga anghel na mula sa langit, itong Jesus ang tagapagligtas. Ito'y nangangahulugan lamang mga kapatid, that kaya po naging magandang balita ang pagparito ni Jesus ay dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naparito. Naparito po ang Diyos sa persona ng Panginoon Hesukristo. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang maghatid ng isang magandang mensahe. At ano ho yun? Yung mensahe na pinahatid po ng mga anghel sa mga ibang pastol. And that is, dumating na ang iyong tagapagligtas. The question might be, tagapagligtas po saan? Dahil nasabi ko nga po sa inyo kanina, kapag may salvation, it means deliverance from something. Pero kapag sinabi mo yung salitang Savior o tagapagligtas, this is referring to the person at sa kanyang gagawin for a people. Now the question is, bakit po dumating si Jesus? Well, sa pananaw po ng maraming tao, sila po ay mabuti na sa kanilang paningin. Hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Hindi na po nila kailangan ang kapatawaran po ng kasalanan sapagkat sa kanilang paningin, sila'y mabuting tao. Hindi sila gumagawa daw ng masama sa kanilang kapwa. Wala daw silang ginagawa kalokohan laban sa kanilang mga kamag-anak o sa kanilang mga kapitbahay o katrabaho, pero sa kanilang paningin, sila'y mabuting tao na. Subalit sa Biblia, hindi totoo yon. Kung tayo po ay mabuting tao, mga kapatid, hindi sana ibinaba ng Diyos si Jesus. Kung tayo po ay matuwid na at kaya ho natin ipasok ang ating sarili sa langit sa pamagitan po ng ating mabubuting gawa, hindi na sana isinugo ng Diyos ang ikalawang persona ng Trinidad na walang iba kundi si Jesus. Sapagkat ang pangalan po na Jesus simply means salvation is of the Lord. O sa isang technical na bagay, it means the Lord is salvation.
Si Yahweh ang kaligtasan. Yun ang ibig sabihin ho nun. Ngayon dumating si Jesus, siya po ay binigyan ng titulo, iyong tagapagligtas. And the reason why kailangan po natin ng isang tagapagligtas, mga kapatid, ay dahil nung unang-una pa lang, nung nagkasala ang ating mga magulang, si Adan at si Eva, dumagana po ang kasalanan sa lahat ng tao. At alam ho natin lumalagana po ang kasalanan sa lahat ng tao dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano ho natin matitiyak na ang kasalanan po ay isang realidad at hindi kaisipan lamang po ng tao o gawa-gawa lamang ng tao? Tuwing ang tao po ay namamatay, every second may namamatay na tao. As we speak, may namamatay na tao. Sanggol man o matanda, hindi natin hawak ang ating buhay. Gayunpaman, sabi po ng Biblia, kapag ang tao po ay namamatay, ito ay resulta ng kasalanan. Yan po ang katibayan na ang sinasabi po ng Biblia ay totoo. Hindi namamatay po ang tao dahil siya po ang may hawak po ng kanyang buhay. Hindi po namamatay po ang tao dahil hindi po siya kumain ng healthy o hindi po siya nag-exercise ng maayos. Sapagkat marami tao kumakain ng healthy na namamatay na maaga. Marami din nag-exercise na namamatay din sa mga tinakdang panahon at oras. Pero sabi ng Biblia, kaya namamatay ang tao dahil yan ang resulta ng kasalanan. Sabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo, itinakda ang panahon at oras kung kailan mamamatay ang tao. Hindi natin pwede sabihin that next year gagawin ko ito or in next 5 years gagawin ko ito. Sapagkat hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Posible na pwede ho tayo matulog mamaya at hindi na gumising the next day. O posible paglabas po natin sa mga pintuan na ito, mabangga ho tayo, mamatay ho tayo, tamaan po tayo ng kidlat, hindi natin alam kung ano po ang pwede mangyari. Ngayon kapag ang tao ho ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay may pupuntahan. May mga tao naniniwala kapag namatay, dumalakbay ang kanilang diwa. May mga naniniwala naman kapag namatay ka, basta gumawa ka na mabuti, langit ang punta mo. May mga naniniwala naman kapag hindi masyado mabuti ang ginawa mo dito sa mundo, mahuhulog ka sa isang lugar na kung tawagin, purgatory. At mananatili ka doon hanggang maging sapat na yung mga panalangin na ibinigay sa inyo ng pastor o pare. At kapag naging sapat na yon, mailalabas ka na from purgatory. Subalit hindi yan ang nakikita natin sa Biblia. At sabi po ng Biblia, dumating po si Kristo bilang tagapagligtas. Dahil ang bawat isa ho sa atin ay mananagot sa Diyos sa lahat na nagawa po nating kasalanan sa Kanya. Lantad man o nasa lihim. Mga nasabi man po natin o yung mga bagay na ating inisip. Yung mga kimkim at galit at poot na ating po dinadala sa ating mga puso na walang nakakaalam, kung hindi natin pagsisisihan ho yan, mananagot po tayo sa Diyos. Yung ating pride na hindi natin mabitawan, yung ating arugante na pag-uugali na hindi mo ako pwedeng ituwid, mas marunong ako sa inyo, mas marunong ako kaysa sa Diyos. Ako magdidikta ng aking buhay, walang pwede magdikta sa akin. Yung mga ganong klaseng pag-uugali, pananagutan po natin yun sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang sino man magmamataas sa harapan ng Diyos, sila ay ibabaksak ng Panginoon. Ang bawat nangangalunya ay mananagot sa Diyos. Ang bawat sinungaling ay mananagot sa Diyos. Ang mga namumuhay sa sexual na immoralidad ay mananagot sa Diyos. Ang mga namumuhay po in idolatry ay mananagot po sa Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ay mananagot. Ngayon, upang ang tao po ay maligtas, ayon po sa Biblia, kailangan masunod po niya ang buong utos ng Diyos na walang halong pagkakamali. Kailangan po niya tuparin ang lahat. Ngayon, may mga naniniwala, basta matupad ko lang po ang 10 utos, sapat na yon para ako'y makapasok sa langit. Totoo ho yun mga kapatid, kailangan matupad ang 10 utos na walang pagkakamali. Pero may problema, dahil tayo ay makasalanan, at mahina ang ating mga laman, at mahina ang ating espiritual.
hindi natin kayang tuparin ang buong 10 utos to its perfection. O sabihin natin, Pastor, never po pumatay. Di ba parte yun ng 10 utos? Totoo po yun. Never po tayo pumatay, pero kung magkimkim ka ng galit laban sa iyong kapwa at ayaw mo magpatawad, sabi ng Biblia, mamamatay tao ka sapagkat sa iyong puso, pumapatay ka na dahil sa galit, dahil ayaw mo magpatawad. O sabihin natin, Pastor, never po ako nagnakaw, never po ako nagsinungaling, never po ako gumawa ng ganito. Sabihin na po natin for argument's sake, totoo man po yun. Never ka nangalunya physically. Pero kapag tumingin ka sa ibang babae na hindi mo asawa, na may malicious intent, sexual intent, o tumingin ka sa isang lalaki na hindi mo asawa, at hinuhubaran mo na siya in your mind, nangalunya ka na in your heart. Well, Pastor, never ako nangalunya, never ako nagnakaw, never ako nagganito. Pero sabi ng Biblia, kapag tayo po ay lumabag kahit isa sa 10 utos, nilabag na po natin ang lahat. At paano ho natin mapapatunayan na nilabag po natin ang 10 utos? Ang unang inutos po ng Diyos doon sa 10 utos is, Thou shall have no other gods before me. Doon pa lang nilabag na ho natin. Paano? Wala naman ako ribulto sa bahay. Paano? Hindi ko naman niluluhuruhan yung mga ribulto na yan. I do not bow down before them. I do not worship them. Pero sa Biblia, hindi po nalilimitahan ang mga Diyos-Diyosan sa mga niyari lamang sa pilak o ginto o sa bato. Ang mga Diyos-Diyosan minsan ay nag-aanyo sa anyo po ng pera, pamilya o mundo. Kapag gising pala ng umaga, pera na ang nasa ating isip. Yun ang Diyos-Diyosan ho natin. O maaari, pamilya. Mas mahalaga ang pamilya sa atin kesa si Kristo. Yun na ang Diyos-Diyosan ho natin. O ang kamunduhan. Wala tayong oras sa Biblia, wala tayong oras sa Diyos, pero may oras po tayo sa galaan. Yun na ang ating Diyos-Diyosan. At makakasiguro ho tayo pagdating sa araw ng paghuhukom, hindi ang mga galaan, hindi ang pera o pamilya ang makapagliligtas ho sa atin sa araw ng paghuhukom, kundi lamang si Jesus. Kaya ipinadala ng Diyos ang ikalawang persona ng Trinidad, sapagkat ang bawat isa ho sa atin ay mananagot po sa Kanya sa lahat ng ating ginawa. Subalit dahil sa pagmamahal po ng Diyos para sa sanlibutan, ibinigay po niya si Jesus upang maging tagapagligtas ho sa atin, na sino man magsisisi at sasampalataya ho sa Kanya, ay hindi lamang patatawarin ng Diyos, hindi lamang bibigyan ng buhay na walang hanggan, kundi ililigtas sila mula sa galit, parusa ng Diyos na nasa impyerno. Kaya kapag kinakausap po natin ang mga ilang tao sa labas at tinatanong ho sa kanila, do you know when you will die? And do you know where you will go when you die? Ang mga ilang sagot ay iba-iba eh. May mga sagot tulad po ng, ayoko muna pag-usapan yan. Ayoko muna isipin yan. Let me first chase my career and then I will think about it later on. Pero tulad nga ng sinasabi ng Biblia, hindi natin alam kung kailan po tayo babawian ng buhay. Huwag natin sasabihin na malakas pa ho tayo and therefore magiging mahaba ang ating buhay. The reason why pinapahaba ng Diyos ang ating buhay dahil binibigyan niya ang bawat tao sa mundo ng pagkakataon na magsisi. Sapagkat dumating na si Jesus. At ang buhay po natin, as we live, will be determined where we will go in the afterlife depending on how we live now. Kaya nga tuwing pinag-aaralan po natin ang theology po ng Christmas, ang theology ng Christmas sa mundo ay iba sa Christmas po ng Biblia. Kapag sinabi ng mga tao maligayang Pasko, ang nasa isip po nila ay si Santa, ang nasa isip po nila ay reindeers, ang nasa isip po nila ay decorations, ang nasa isip po nila is Christmas trees, ang nasa isip po nila ay mga regalo. Pero
hindi nila iniisip that Christmas is about Jesus saving us from our sins. Kung nauunawaan talaga ng tao ang ibig sabihin ng maligayang Pasko, ito ang magiging bunga ng kanilang buhay. Luluhod sila sa Diyos, iiyak sila sa Diyos, at hihingi sila ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan na gawa nila laban kay Yahweh. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang Pasko po is related to Santa Claus. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Pasko is centered on giving gifts. Ang ibig sabihin po ng Pasko, mga kapatid, tulad po na nabanggit nga po dito, ay nakatali doon sa 3 titulo na ibinigay ng mga anghel kay Jesus. Unang-una, sabi ng Biblia, siya ay tagapagligtas. Ang ikalawang binanggit po dito, sabi po sa talatang 11, siya ang Kristo. Nang ibig sabihin, siya ang Mesiyas. Ang salitang Kristo o Mesiyas simply means the appointed one or the chosen one. Bakit po tinawag si Jesus the chosen one? Dahil sa Lumang Tipan, napakaraming propesiya na sinabi po ni Yahweh patungkol po sa isang hari at pare at tagapagligtas na darating. Sa aklat ng Henesis, sinabi na po ni Yahweh, there is a seed of a woman na darating. And then, nung dumating sila Abraham, nagtanong si Isaac, Ama, nasaan ang kordero upang ihandog? Pero sabi ni Abraham, God will provide a lamb. And then makikita po natin in Exodus that in order hindi mamatay ang mga panganay in Egypt, ang sabi ng Biblia, kailangan maglagay sila ng dugo on top of the doorpost. Sapagkat pag nakita ni Yahweh ang dugo na nasa mga pintuan ng mga bahay, hindi niya papatayin ang mga sanggol na panganay. At yung nilalarawan po nung Passover po na yan, mga kapatid, is this. Kapag nakita ng kamatayan ang dugo, hindi mamamatay ang mga tao who have the blood. And the overtone of that ay tumutukoy po sa pagbabayad sala ni Jesus. That kapag sumasa atin po si Kristo, hindi pwede magwagi ang kamatayan ho sa atin. Kapag sumasa atin po si Kristo, hindi pwede maghari ang kasalanan sa atin. At kapag sumasaati po si Kristo, ang kabanalan lamang ang maghahari ho sa atin sapagkat binigyan niya po tayo ng panibagong puso. Binigyan niya po tayo ng panibagong pag-iisip patungkol po sa mga bagay dito po sa mundo. Kaya tinawag po si Kristo bilang Kristo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng mga propesiya sa Lumang Tipan. Pero ang ikatlong titulo na ibinigay po sa ating tagapagligtas, siya rin ay tinawag po bilang Panginoon. Jesus is Savior. Jesus is the Christ. And lastly, Jesus is Lord. Now here's what's interesting. It's one thing to say, naniniwala po ako kay Kristo. Pero anong ibig sabihin po ng naniniwala? Kahit ang mga demonyo naniniwala kay Jesus, pero hindi sila ligtas at hindi pa napapatawad ang kanilang mga kasalanan. So anong ibig sabihin ng naniniwala ako kay Jesus? Well, sa mundo, ang ibig sabihin po is, naniniwala po kay Jesus, si Jesus ay nasa aking puso, pero hindi ko siya susundan tulad ng sinasabi ng Biblia. May sariling ako pananaw patungkol kay Jesus, pero hindi yung Jesus ng Biblia. Meron naman naniniwala kay Jesus, pero hanggang dun lang. Walang commitment, walang pagsisisi, walang surrender. Basta naniniwala lang. Tulad po ng mga demonyo, yung mga demonyo naniniwala kay Jesus, kaya lang, hindi sila nagpapasakop kay Jesus. At meron naman, yung binabanggit po ng Biblia, kapag naniwala kay Jesus, this means, yung salitang paniniwala ay hindi lang natatapos po dito, kundi talagang sa kanilang puso, tinatanggap nila na sila'y makasalanan.
Hindi sila karapat-dapat na makapasok po sa langit, kundi lamang po sa biyaya ng Diyos. Tinatanggap po nila na sila ay napakarumi. Napakasamang tao po nila sa harapan ng Diyos. Kaya nila tinatanggap si Kristo at pinaniniwalaan nila na si Jesus lang ang daan. Siya lang ang kanilang pag-asa upang sila'y maligtas at maging maayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Yun ang totoo at tamang paniniwala na binabanggit po ng Biblia. Dahil kung ang paniniwala lang po ay nauuwi lamang sa paniniwala sa ating kaisipan pero hindi tumitimo sa puso, walang pagbabago sa buhay, hindi tunay na paniniwala o pananampalataya ho yun. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Naniniwala ka man kay Jesus, pero kung walang pagbabago sa ating pananalita, walang pagbabago sa ating pag-uugali, walang pagbabago sa ating pag-iisip, walang saysay ang ating paniniwala. Kahit nasabihin natin, naniniwala ako sa Diyos, pero mataas pa rin ang ating ere, hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong magpakumbaba, walang saysay ang ating paniniwala kay Kristo. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 5, talatang 17, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang luma niyang pagkatao wala na, ang lahat ay binago na. Nang ibig sabihin, ang taong naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay Kristo, si Jesus ay Panginoon ng kanyang buhay, may pagbabago na nangyayari. Hindi pagbabago dahil kay Mrs., hindi pagbabago dahil kay Mister, hindi pagbabago dahil nahihiya ka sa ibang tao, kundi ang pagbabago na nagmumula sa Diyos dahil sa pagmamahal mo kay Kristo. Hindi mo binibitawan ang paglalasing, hindi mo binibitawan ang mga bisyo sa buhay dahil nahihiya ka sa iyong kapwa. Binibitawan mo ang kasalanan dahil nauunawaan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. He was hanging on the cross for 6 hours. Ang sabi po ng Biblia, ang kanyang anyo ay hindi na makatao. Hindi mo na siya mamukaan sapagkat sobrang binugbog siya ng mga Romano. And yet sabi ng Biblia, He was on the cross for our sins upang ang sino man magsisisi at sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng pag-asa, kapatawaran ng kasalanan, para sa susunod po o sa kabilang buhay, hindi ho sila haharap sa Diyos upang ihagis sa impyerno, kundi makasama po nila ang Panginoon magpakailanman. Ngayon, ito yung mabigat mga kapatid, yung 3 titulo na binanggit po ng mga anghel kay Jesus. Siya ay Panginoon. Anong ibig sabihin na si Jesus ay Panginoon? Yung salitang Panginoon sa wikang Griego, kurios, means Lord and Master. Ang ibig sabihin po nito is, kapag si Jesus ang naging Panginoon ng ating buhay, siya na ang magde-decide para sa atin. Siya na ang magiging hari ng ating buhay. Siya na ang magdidikta sa ating dapat gawin sa araw-araw. Hindi tayo ang mangunguna sa Kanya, kundi siya ang mangunguna sa atin. Sapagkat siya ang pastol at tayo ay tupa. Siya ang Panginoon, tayo ay alipin. Kapag si Kristo ang naging Panginoon ng ating buhay, at siya lagi ang nangunguna ho sa atin, makikita niyo po mga kapatid, ang ating buhay ay unting-unti nababago. Ang ating direksyon ay unting-unti nababago. Ang lahat ho sa atin ay nababago. Pananalita, pag-uugali, lahat ay nababago. Sapagkat si Kristo, kapag siya ang naging Panginoon ng ating buhay, imposible na hindi ka mabago. Hindi po pwede that si Jesus ay pangalawa sa atin. Hindi ho mga kapatid. Kapag si Jesus ay Panginoon ng ating buhay, ang lahat ng bagay ay nagiging secondary pagdating po kay Jesus. Hindi po pwede mahal ko si Jesus, pero ang nangunguna ay pamilya. Hindi po pwede mahal ko si Jesus, pero ang pera ang nangunguna sa ating buhay. At sabi ng Biblia, kapag si Jesus ang naging Panginoon ng ating buhay, He becomes first above all. Above family, above children, above the world, above everything.
Kaya hindi tayo mauunawaan ng mga tao na makamundo kung bakit napakaseryoso natin sa ating paglilingkod. Hindi tayo mauunawaan ng mga tao kung bakit lagi natin binabasa ang Biblia. Hindi tayo mauunawaan ng mga tao sa mundo kung bakit binabahagi natin ang Ebanghelyo. Hindi tayo mauunawaan ng mga tao sa labas kung bakit kailangan umalis at umiwas tayo sa kamunduhan at sa mga sistema na lumalabag po sa utos ng Diyos. Dahil hanggat hindi nagiging Panginoon si Jesus ng kanilang buhay, hindi nila mauunawaan ang mga bagay na ito. Magiging superficial lamang si Kristo sa kanila. Hindi mauunawaan ng mga tao sa labas kung bakit kailangan maging radikal na alagad ka ni Jesus. Dahil sa mga tao sa labas, basta magsimba ka lang tuwing linggo, pwede na yon, sapat na yon. May nagawa ka na para sa Panginoon. Pero ang puso ay hindi nababago. God does not need our favor, mga kapatid. We are the one who need God's favor. God does not need our approval, but we need God's approval. At yung approval po na yan, at yung favor po na yan, at yung biyaya po na yan ay makakamtan lamang kay Jesus. Kaya kapag sinabi natin maligayang Pasko, ang ibig sabihin po nito, si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang aking Kristo. Si Jesus ang aking Panginoon. Pero kung babatiin ka man ng tao na maligayang Pasko, pero si Jesus is not the Lord of their lives. Si Jesus is not the Savior of their lives. Si Jesus is not the Christ of their lives. Hindi nila nauunawaan ang ibig sabihin ng Pasko. Hindi dumating si Jesus dito dahil mabuting tao tayo. Dumating si Jesus dito dahil napakasama natin at wala tayong magandang relasyon sa Diyos. At paano ho natin mapapatunayan yan? Well, sabi po dito sa talatang 14, tignan niyo po yung sinabi ng mga anghel. Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa. And on earth, peace. Bakit po natin kailangan unawain yung salitang may kapayapaan na dito sa lupa? What does that mean, yung salitang kapayapaan na ginamit po dito? Well, may kapayapaan na tumutukoy po sa peace of mind. Wala kang pag-aalala sa buhay. May kapayapaan naman po na tumutukoy sa peace of heart. Wala kang dinadala sa iyong mga damdamin o kalooban. Pero yung peace na binabanggit po dito is a reference dun sa ating relasyon sa Diyos. Minsan nakakarinig ho tayo mga kapatid that ang lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Makakarinig po tayo ng ganon. That ang lahat ng taong nilikha ng Diyos ay anak daw ng Diyos. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao na kanya nilikha ay mga nilalang ng Diyos. Pero iba yung salitang nilalang ng Diyos sa anak ng Diyos. Dahil kapag ginamit po ng Biblia ang salitang anak ng Diyos, ito'y tumutukoy sa mga taong may kaugnayan sa Diyos. Totoo, ang lahat ng tao ay mga nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngayon, kung ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos, ano ang connection po nun sa tekstong ito? Ito po ang connection po nun, mga kapatid. Sa Biblia, kapag tayo po ay hindi anak ng Diyos o walang kaugnayan sa Diyos, nangangahulugan lamang tayo ay kaaway ng Diyos. Makikita po natin yan sa Genesis all the way to Revelation. Napakalino na itinuturo po ng Biblia. Galit ang Diyos sa mga gumagawa ng kasalanan. Galit ang Diyos sa araw-araw sa mga makasalanan. Galit ang Diyos sa mga taong ayaw magsisi. Yan ay nakasaad sa Biblia. Kaya kapag ang tao palaho hindi niya tinatanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, kahit gumawa siya ng kabutihan dito sa mundo, wala pa rin siya magandang relasyon kay Yahweh. Kaaway pa rin siya ng Diyos. Tuwing nakikita po natin ang ating mga minamahal po sa buhay,
asawa, kapitbahay, katrabaho, lahat na. At binahagian po natin sila ng salita ng Diyos at hindi nila tinanggap. Masakit man pakinggan, pero ayon sa Biblia, ang mga taong hindi tinatanggap ang Ebanghelyo, kalaban sila ng Diyos. At kahit ano pa ang kanilang paniniwala, may patakaran ang Diyos. Hindi tayo pwede magkaroon ng maayos na relasyon sa Kanya kung walang isang tagapamagitan. At yung tagapamagitan po na yan ay hindi yung pare o pastor o simbahan o mabubuting gawa ho natin. Kundi yung sinasabi ng Biblia dito, nung nagsa-celebrate ang mga anghel, dumating na ang kapayapaan dito sa mundo. Ito na ang kapayapaan. Glory to God in the highest. Peace on earth. Dumating na ang kapayapaan. At yan ay si Jesus, ang tagapagligtas, ang Panginoon, ang Kristo. Tayo po ba mga kapatid, may magandang relasyon sa Diyos? And I'm not speaking about yung mga naniniwala lamang. And I'm not speaking about yung mga nananalangin lamang. Hindi po nababase yung ating kaugnayan po sa Diyos on how much you pray. Hindi na susukat ang ating relasyon sa Diyos on how much times you go to church. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay maituturing kaibigan ng Diyos kung tayo ay may relasyon kay Jesus ng tama. Posible po ba na pumasok sa simbahan and still go to hell? Absolutely. Posible po ba na maging pastor and still go to hell? Absolutely. Posible po ba to pray 3 times a day and still go to hell? Absolutely. Dahil hindi pastor, hindi simbahan, hindi yung pananalangin po natin 3 times a day ang magliligtas po sa atin, kundi ang ating relasyon sa Panginoon Jesus. Kaya napakalino na tinuturo po ng Biblia, dumating na ang kapayapaan dito sa lupa. Nang ibig sabihin, ang mga tao ayaw nila sa Diyos. Kaaway sila ng Diyos. Hindi pwede magsama ang liwanag at kadiliman. Hindi pwede magsama ang Diyos at si Satanas. Hindi pwede magsama ang mga makalangit na bagay sa mga makamundo na bagay. Kaya makikita nyo po minsan sa loob ng tahanan, kapag ikaw lang ang Kristiyano, bakit hindi kayo nagkakaisa sa pananampalataya? Sapagkat yan ang sinasabi ni Kristo. Kapag ako'y tinanggap ninyo, magkakaroon ng pagkakahati-hati sa loob ng iyong tahanan. Magiging kaaway mo yung mga tao sa loob ng iyong tahanan dahil iyong paniniwala ay naiiba sa kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila, ikaw'y maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Habang ang paniniwala naman ni Jesus, kung ako'y tatanggapin mo at dedepende ka lamang sa akin, ikaw'y patatawarin ng Diyos. So ngayon, nung sumisigaw yung mga anghel, may kapayapaan na sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, dumating na ang biyaya ng Diyos upang maging maayos ang relasyon ng mga makasalanan sa isang banal na Diyos. Now, Pastor, patatawarin kaya ako ng Diyos sa aking mga nagawang kasalanan? Absolutely. Gaano po ba kalalim ang iyong kasalanan? Gaano po ba kalawak ang iyong kasalanan? Nakapatay ka ba ng tao? Niloko mo ba ang iyong asawa? Nangalunya ka ba? Nagnakaw ka ba? May ginawa ka ba na hindi tama, na walang nakakaalam? Ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang magandang balita. Kung pagsisisihan mo ang iyong kasalanan at tatanggapin mo ang paraan ng Diyos upang maging maayos ang iyong relasyon sa Kanya, na walang iba kundi si Jesus. Kahit si Hitler ka pa, kung ika'y magsisisi at hihingi ng tawad at sasampalataya, patatawarin ka ng Diyos. Yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan mo magpakailanman, patatawarin ng Diyos. Bakit po? Dahil dumating na ang kapayapaan dito sa lupa. Now, madalas, binabanggit itong talatang 14 sa mga Christmas cards. Makikita po natin ito sa mga Christmas cards where nakalagay, Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to all men. Yun ang madalas po natin nakikita sa mga Christmas cards.
Pero sa mga ilang sinuunang manuskrito ng tekstong Griego sa Bagong Tipan, ito nakalagay, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." May kapayapaan na sa lupa. So ngayon, kung hindi po tayo maingat sa ating pagbabasa, maaari ho natin isipin, aba, binigay ng Diyos ang kapayapaan para sa lahat ng tao. Kahit hindi na sila magsisi, kahit hindi na sila tumanggap kay Kristo, may kapayapaan na sila. Pero kung ipagpapatuloy po natin ang basa, nakalagay, sa mga taong kinalulugdan niya. Ang Pasko pala, mga kapatid, ay nakatali sa doktrina ng election. Christmas is connected to the doctrine of election. Anong ibig sabihin po ng election sa Biblia? It means may mga taong pinili ang Diyos bago pa man likhain ang mundo. Kung sino po magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan, kung sino po ang kanyang bibigyan ng biyaya upang maligtas, kung sino po kanyang pagpapalain na magkaroon ng relasyon kay Jesus. Hindi sinasabi po ng Biblia dito, magkakaroon po ng kapayapaan ng tao base sa kabutihan ng tao. Pero ang sabi po ng Biblia, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. It means God has chosen a people. Before they could do wrong or good, may mga pinili na ho siya bago pa man likhain ang mundo. At hindi tumingin ang Diyos into the future upang makita kung sino ang nalapit sa Kanya and then pinagpala niya. Hindi ho. Dahil ang ating estado at espiritual na kalagayan, ayon po sa Biblia, tayo po ay mga patay sa espiritual. Walang abilidad na tanggapin si Kristo. Walang abilidad na unawain ang Kanyang mga salita. Kaya paano mo malalaman na ang isang tao ay patay sa espiritual? Kahit na ibuhos mo sa kanila ang Biblia, kahit basahin mo sa kanila ang Biblia, wala silang nais na tanggapin ang iyong sasabihin. Dahil manhid, bulag, bingi sa espiritual. Kahit pukpukin mo pa ng Biblia, hindi makikinig yan sa iyo. Kahit iiyak mo pa sa kanilang harapan, hindi na tatanggapin ang iyong sasabihin. Bakit po? Dahil sabi ng Biblia, may mga taong pinili ang Diyos na sa kanilang orihinal na estado, mga patay sila sa espiritual. Pero dahil po sa Kanyang biyaya, binuksan niya ang kanilang mga puso. Binuhay sila mula sa espiritual na kamatayan. Binigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nabago ang kanilang buhay. At ang direksyon ng kanilang buhay ay nakatungo na lang po kay Jesus. So sino po yung mga taong kinalulugdan ng Diyos? Yung mga taong na born again. Yung mga taong na born again, nabuksan. Ang born again ay hindi organization. Ang born again ay hindi denomination. Ang born again ay isang experience mula po sa langit that comes from the power of the Holy Spirit. Kapag na born again ka, that means na bago ang iyong buhay. Kaya nga yung salitang born again Christian, redundant yun eh. Hindi ka pwede maging tunay na Kristiyano na hindi mo pa nararanasan ang pagiging born again. At hindi ka pwede maging born again kung hindi ka talaga Kristiyano. So ngayon, kung pagdidikiting natin yung mga nabasa natin dito sa Lucas, ano nga po ba ang Pasko? Ang Pasko ay nakasentro kay Jesus bilang tagapagligtas, kay Jesus bilang Kristo, kay Jesus bilang Panginoon, na siya may hawak at nagmamay-ari sa buong lupa at sansinukob. At hindi lang yan, ang Pasko ay para sa mga Kristiyano. Nang ibig sabihin, dumating na ang kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kaya kung tayo po ay lalabas at magkakaroon po ng pagtitipo sa ating mga kamag-anak, kapag ikaw ay binati ng Merry Christmas, ipaliwanag mo sa kanila o ano yung kahulugan ng Pasko. Dahil ang tao po ay nasisiyahan sa Pasko dahil may mga regalo, may mga pagkain, may mga pagtitipon. It's a beautiful thing, napakaganda. Gayunpaman, hindi yon ang kahulugan ng Pasko.
Ang Pasko ay magiging Pasko lamang. Magiging maligayang Pasko lamang kung mauunawaan ng mga tao na dumating na ang tagapagligtas. At kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at tatanggapin si Kristo, dito ho natin matitiyak kung sino ang kinalulugdan ng Diyos. Pastor, kung sinasabi na ng Biblia na bago pa man likhain ng mundo, may mga pinili na ang Diyos na kanyang kinalulugdan. Paano kung malalaman na bahagi ako dun sa mga pinili ng Diyos? Simple lamang. Inaamin mo ba na ikaw ay napakasamang tao? Na hindi karapat-dapat na makapasok sa langit? Kapag sinabi mo, oo, maganda yon. Pangalawa, nais mo ba tanggapin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili? Na si Kristo lang ang iyong pag-asa pagdating po sa araw ng paghuhukom at sa kabilang buhay? Kung ang sagot mo ay oo, maganda ho yun. At ang ikatlo, katanungan, nais mo ba siya tanggapin bilang Panginoon, bilang Diyos, at tagapagligtas ng iyong buhay? At from that day forward, hanggang sa kanyang pagbabalik o hanggang sa iyong pagkamatay, handa mo siyang paglingkuran till the very end. If the answer is yes, pinapatunayan lamang ng Biblia, ikaw ay bahagi sa mga taong binabanggit dito na kinalulugdan ng Diyos. Pero pastor, paano ko matitiyak na hindi ako kinalulugdan ng Diyos? Wala kang nais na tanggapin na masamang tao ka. Wala kang nais na tanggapin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Wala kang nais na tanggapin na si Kristo lang ang pag-asa pagdating sa araw ng paghuhukom at pagdating po sa kabilang buhay. At wala kang nais na kilalanin si Jesus the way the Bible teaches it. Wala kang nais na paglingkuran siya, wala kang nais na sundan siya, wala kang nais na maging alagad ni Kristo. Kapag wala kang nais, period, for Jesus, yan ang sinasabi po ng Biblia, hindi ka bahagi sa mga taong kinalulugdan niya. So then, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Mga kapatid, the most important question to ask this Christmas, Panginoon, kasama po ba ako sa mga taong kinalulugdan mo? Dahil sabi ng Biblia, walang ibang tao na kinalulugdan ng Diyos maliban ng si Kristo. Nung binautismo si Kristo sa Jordan na river, ang sabi ng Biblia, may sumigaw mula sa langit na nagsabi, "This is my Son, in whom I am well pleased." Hindi sinabi ng Diyos yung kay Moises. Hindi sinabi ng Diyos yung kay David. Hindi sinabi ng Diyos po yun kay Pablo. Ang sinabi po ng Biblia, si Kristo lang ang kinalulugdan po ng Diyos. Na nangangahulugan lamang, kapag wala tayo kay Kristo, hindi tayo kinalulugdan ng Diyos. Pero kung tayo po ay na kay Kristo, sigurado, dahil ang Diyos Ama ay nalulugod kay Jesus, nalulugod din po siya sa mga na kay Kristo Jesus. Is God's favor on us this afternoon? Nawa mga kapatid, nauunawaan po natin ang Pasko. Katakot-takot po ang mararanasan at maging kahinatnan ng mga tao na makikinig sa gaytong klaseng mensahe and then mauuwi lamang sa kanya-kanyang paniniwala lamang yan. Subukan mo kumatok sa iyong kapitbahay at sabihin mo, "Kapitbahay, nais ko tumira dito." Ngayon sinabi ng kapitbahay mo, "Bakit?" Basta kanya-kanyang paniniwala yan. Walang common sense yung mga ganun tao. Ang Diyos may patakaran. Heaven is His throne. He has rules for you to enter into heaven. Hindi ka pwede pumasok sa anumang trabaho and say, "Hey, I'm gonna work here, okay?" Wala ako application, wala ako resume, kanya-kanya paniniwala yan. There's no common sense to that. When you apply for a job, may patakaran. When you go into someone's house, may patakaran. In your own family, may patakaran. Ganon din sa langit. May patakaran upang makapasok. At sino ho yun? Si Jesus.
unless you bow the knee to Jesus Christ. You can say Merry Christmas, but unless you accept Christ, Merry Christmas doesn't mean anything. Christmas only becomes Christmas when you bow the knee to Jesus Christ. Maligayang Pasko sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Pero katakot-takot ang mararanasan ng mga taong wala kay Kristo. Ang kanilang kaluluwa habang buhay ay parurusahan ng Diyos. Hindi dahil hindi sila nakaunawa, pero dahil naunawaan nila, pero pinilit pa nila ang kanilang mga pananaw, filosofiya sa buhay, at sinantabi po nila ang paraan ng Diyos. Ito ang maligayang Pasko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever should believe on Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang Pasko. As we pray.